Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pet na malupet. O ikaw ba, minsan mo na rin bang maranasan ang mag-alaga ng hayop? Oo, nagkatuta ka na ba? Oo nga, seryoso yung tanong ko. O ikaw ba, Kuya Joshua? Kuya Joshua, nagkatuta ka na ba? Ay, hindi po siya nagkakatuta. Ano ba naman yan? Sarap-sarap kayo magkatuta. O, again, yes, friend, ikaw, ano bang hayop ang iyong inalagaan? Kahit ano pa yan, no? Aso, pusa, unggoy, tarantula, baboy, penguin, unicorn, dinosaur, bulbasaur, lahat. Ang OA, nakakainis, no? Pero alam niyo mga yes, friend, kahit anong alaga pa man yan, alam kong tumatak yan sa inyong isipan at nagmarka sa inyong mga puso. 'Di ba? At alam ko rin naman na ang pinakapaborito mong alaga ay yung alaga ng jowa mo, 'di ba? O aminin mo, 'di ba? Mahal na mahal mo yung alaga ng jowa mo. Oh, wag mong i-deny. Alam ko namang tuwing gabi, hinahaplos-haplos mo yung... Diba? Ang sarap-sarap kaya ipet ng alaga ng jowa kasi feeling mo sa'yo na rin yun eh. Diba? Parang aangkin mo na, ay, hindi lang to sa'yo, alaga ko na rin to. Oh, so ikaw, yes, friend. Malaki ba yung alaga ng jowa mo? Malaki ba? Patingin naman, hindi kami naniniwala. Patingin nga. Send pic nga. Tsaka, ito pa isang tanong. Madalas bang magalit yung alaga ng jowa mo? Madalas ba? Kasi sabi nila kapag ganyan daw, sa umaga talagang nagagalit. Oo, madalas sa umaga siya galit. Kasi, di ba, malay mo, gutom na. Gutom na yung alaga niya, tapos yung amo, yung jowa mo, tulog pa. Kaya nagagalit yung alaga. Ikaw talaga? Well, anyways mga yes friend, speaking of alaga, speaking of pet, narinig nga natin kanina ang sulat na ipinadala sa atin ni Ace para sa kanyang fur baby na si Bella, 'di ba? Si Bella na nasa Rainbow Bridge na, 'di ba? Nasa ano na siya, nasa himpapawid. Tumatakbo-takbo, 'di ba? Kumakahol-kahol, nakikipaglaro sa mga kapwa niya pets. At malaya na, 'di ba? Wala nang sakit. Masaya na siya. So, run free, Bella. Kung nasaan ka man, siguradong-sigurado ako na mahal ka ng daddy at mommy mo. Aww! Oo, 'di ba? Ang cute-cute ng kwento kanina, sobrang heartbreaking at sobrang nakaka-touch, 'di ba? Yung pagmamahal na ibinigay nila sa isa't isa, ibinigay nila kay Bella at ganun din yung pagmamahal na ibinigay ni Bella sa kanila, 'di ba? Win-win situation, give and take, talagang pure love, pure loyalty at sobrang genuine nung sulat na ipinadala sa atin, kaya nakaka-touch talaga siya, no? So, gaya nga na sinabi kanina, para sa mga kagaya ni Bella, hindi ka lang basta aso or hindi ka lang basta hayop dahil naging tunay kang kaibigan, naging tunay kang anak nung minsang nabubuhay ka pa. 'Di ba? At ganoon din para sa iba pang mga fur babies natin, no, na hanggang ngayon ay kapiling pa natin, swerte natin, no, na alagaan pa natin, napipet pa natin. Hindi lang sila basta hayop. They are our best friends. Gaya nga ng sabi nila, 'di ba? Ito yung mga tao or yung mga alaga na daig pa yung tao. 'Di ba? Na talaga namang kapag nawala sa iyo, sobrang ikalulungkot mo. Alam niyo, sigurado naman ako, no, na hindi naiintindihan ng mga pets or ng mga aso yung mga sinasabi ko dito, 'di ba? Unless mag-arf-arf ako. Arf-arf. For sure, baka magets pa nila yon, 'di ba? Pero yung sinasabi ko dito, malamang sa malamang ay hindi nila naiintindihan. Kaya kayong mga tao na lang yung kakausapin ko. Kayo or tayong mga tao na parte ng buhay ang mga aso, 'di ba? Kahit saan ka lumingon dito sa Pilipinas, may mga aso kang makikita. Minsan nga sa eskinita nakaabang sila, 'di ba?
Yung mga asosasyon. yung tipong matatakot kang makidaan kasi alam mong mag-run talaga. Magmamarathon talaga kayo nang wala sa oras, 'di ba? So ika nga nila, they are the man's best friend. Yan, 'di ba? Kung may kaibigan kang hindi kay iwan, lagi kang saasamahan, hindi ka tatraydorin, lagi kang aamuhin, sila po 'yon. Yung mga aso, yung mga pusa, mga isda or whatsoever, kung anong pet man yang inaalagaan mo, 'di ba? Pero siguro para sa ilan, aso lang 'yan. Hayop lang 'yan. Bakit nyo iniiyakan? Bakit nyo ginagastosan? Pero para sa karamihan, yung mga aso o hayop na to ay daig pa magmahal ang isang tao. 'Di ba? Bagay nga na sobrang mahalaga sa'yo. Bagay nga na sobrang pinagkaingatan mo. Bagay nga na pinagkagastosan mo pag nawala sa'yo. Tsak akong panghihinayangan at iiyakan mo. Sila pa kaya na may buhay? Sila pa kaya na may kakayahang magparamdam ng totoong pagmamahal? Sila pa kayang hindi man nakakapagsalita pero alam mong merong pakialam sa'yo? Diba? Kaya again, for many, hindi lang po sila basta aso lang. Hindi lang sila basta hayop lang. Hindi mo talaga maiintindihan unless maranasan mo yung pakiramdam na uuwi ka ng bahay mo tapos alam mong may nag-aabang sa'yo na sobrang excited na umuwi ka. Pagbukas mo pa lang ng pinto, sasalubong na sa'yo galing mo sa trabaho, di ba? Pagkagaling mo sa pagod. Sila yun. Sila yung mga willing sumalubong sa'yo. Hindi kagaya ng asawa mo, di ba? Nasasalubungin ka ng bunganga niya, ng ingay niya, o hindi naman kaya ng mga anak mo nasasalubungin ka ng kalat nila. Pero itong mga aso, sobrang genuine yung excitement nila every time na uuwi ka. Talagang mararamdaman mo yung pananabik nila na makita ka. Hindi mo maiintindihan unless may mga matang nakatitig sa'yo na taus-pusong tinitignan ka na sagad hanggang sa buto mo na para bang sinasabi sa'yo na charot lang, hindi yung sinabi. Na para bang sinasabi sa'yo na hindi man ako nakakapagsalita pero idadaan ko na lang sa tingin yung pagmamahal na ibibigay ko sa'yo. Diba? May dahilan yung bawat gising mo. Parang sinabi kanina, 'di ba, na minsan nauuna pa sa alarm clock yung fur baby niya na si Bella, nagisingin siya, 'di ba? Sobrang sarap sa feeling noon, yung isang umaga, may kumakaluskos sa'yo, may kumakalabit sa'yo, hindi yung asawa mo, pero yung fur baby mo, 'di ba? Na ginigising ka na, oy, pakainin mo na ako. Oy, maglaro na tayo. Uy, harapin mo na ulit tong panibagong araw na to, 'di ba? Yung gastos at effort na ibinibigay sa kanila. Hindi lang yun para mag-feeling mayaman. Napapatanong ka kung bakit iniiyakan? Hindi lang yun dahil sa kaartehan. Bunga yun ng pagmamahal dahil sa kanilang katapatan. Loyalty. Loyalty na sa panahon ngayon ay hindi mo na mahahanap ng basta-basta lang. So ikaw, bilang tao, hindi ka ba naiinggit sa aso, 'di ba? Aso na mas loyal pa sa'yo. Aso na mas may emotional intelligence pa kumpara sa'yo. Sarap lang. Okay naman mga yes friend, no? Thank you so much Ace for writing this letter for Bella, for your fur baby na ngayon ay nasa Rainbow Bridge na. Dahil dyan, and magkakaroon tayo somehow ng acknowledgement and ng recognition para sa mga fur babies natin, para sa mga fur parents out there na you're doing it right. Na thank you sa pag-aalaga ninyo sa mga aso, sa mga hayop sa paligid ninyo at sa pagturing nyo sa kanila bilang isang kamag-anak, isang kaibigan. 'Di ba? Maaaring sa iba ito ay kababawan pero hindi natin again maiintindihan unless magkaroon tayo ng isang sobrang loyal na kaibigan katulad nila. Kaya let us appreciate our fur babies. Yung mga alaga po natin, ingatan, mahalin, protektahan po natin gaya ng pag-iingat, pagmamahal at pagprotekta nila sa atin, 'di ba? At yung mga pet malo natin na
Sabi nila binili natin para merong bantay sa bahay pero baliktad. Hindi ka na maalis ng bahay dahil may babantayan mo sila eh. Diba? Para nagkapalit yung role eh. Nice. At wag din po natin kalilimutan, syempre of course, yung mga alaga rin natin na wala na, 'di ba? Yung mga nasa Rainbow Bridge na, kagaya ni Bella na malaya nang tumatakbo-takbo, no? Isipin na lang natin, mas masaya na sila doon, mas maraming treats doon, mas marami silang kalaro doon, and let's hope that someday, babalik rin sila sa inyo. Hindi man sa eksaktong anyo, 'di ba? Maaaring sa ibang hugis, maaaring sa ibang anyo, hindi man sa hugis ng isang aso, pero malay mo, hugis ng isang tao, di ba? Hugis biboy-bibo, oh. Magaling din ako mga muhan, baka naman. Uy, pag ako ba naging aso mo or naging pet mo, ipipet mo ba ako lang? Lagi mo ba akong himash-himashin? Pwede ba yun? Alaga mo ko tapos amo kita. FYI, nananakmal ako ha. Pero lambing lang yan. Recta impound ka. Grabe ka naman kaya Joshua. Oh. Diba? Ito yung mga aso rin na may mga rabies. Siguro nga may rabies na kayo. Kasi rabies kitang mahal. Alam, parang sira. Tama na to, huy. Patulog na tayo kaya Joshua. Umuwi na tayo. Hinihintay na ako ng alaga ko sa bahay. Iniwan ko siya sa CR. Oo, doon kasi siya masaya kapag malamig. Yung winner pa, uy, wala naman akong pera lang yan ah. Meron ba? Wala. Ikaw talaga, pag-aabonuhin mo pa ako kaya Joshua. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas. Ay! Weekend na naman. Sana oil, walang pasok. Dahil bukas ay araw po ng Sabado, makakapiling niyo po si B-Boy Bibo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM, hatid po sa inyo yan ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah. Come stop.